Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1122 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin ang mga kaganapan. Pero bago natin alamin yan ay pindutin na ang like, mag-subscribe at itang bell para maging updated sa mga paparating na spoiler, theory at chapter patungkol sa One Piece. Salamat sa suporta mga katambay. O paano, simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter dito sa mensahe pa din ni Vegapunk. Patuloy na pinapanood ng mga tao ang mensahe at nagulat sila dahil sinabi ni Vegapunk na nakasalalay sa mga pirata ang kahihinat na ng mundo. At ito daw yung totoo. Nag-react nga dito yung mga tao sa mensahe na teka lang daw, bakit ganon? Ano daw ang sinasabi ni Vegapunk? Sinabi pa ng ilan na pati daw yung lugar nila babain. Kailangan daw solusyonan ng Marines yung mangyayari. Iba naman ang reaksyon ng mga pirata sa sinabi ni Vegapunk. Siyempre tuwang-tuwa sila. Sabi pa ng mga ito na yung genius na yung nagsabi na totoo yun. Maglakbay na daw sila at hanapin ang One Piece. Pati ang mga pirata sa Impel Down ay nagdidiwang. Sila naman daw ang bibida ngayon. Lulubog naman na din daw yung mundo ay sana pakawalan na sila doon. Hindi daw alam ng world government kung ano ang babanggain nila ngayon. Yung mga guard naman sa Impel Down ay nagkakagulo. Dahil bakit daw naririnig ng mga preso yon? Sinabi ng isang guard na hindi daw nila mapipigilan yon dahil naririnig daw sa lahat ng Denden Mushi na nasa kulungan yung mensahe. Sa Marine HQ naman ay galit na galit nga yung mga Vice Admiral kay Vegapunk. Etong si Kobe naman na nasa hospital pa din ay naalala nga yung pinag-uusapan nila ni Luffy noon. Tungkol nga sa pangarap nitong maging hari ng mga pirata at baka nga daw pati yung One Piece ay gusto din makuha ni Luffy. Dahil doon sa mga sinabi ni Vegapunk ay biglang nagsalita si Kobe na kailangan nga daw niyang pigilan itong si Luffy na makamit yung pangarap nito. Doon naman sa isla ng Cross Guild ay nagsalita dito si Buggy. Sinabi nito na bakit daw sinasabi ng mga alagad niya na ito na daw yung tamang panahon para kay Buggy. Baka daw gustong pangkuhanin ng mga ito yung pangarap na yon. Nagtaka naman yung mga alagad niya. Pero biglang sinabi ni Buggy na hindi daw sa kanya lang yon, sa kanila daw lahat. At ayun, nagsigawan nga yung mga alagad ni Buggy na mga uto-uto. Nasabi pa ng ilan dito na susunod daw sila kay Buggy kahit sa impyerno pa sila mapunta. Ang kukulit ng mga to. Sa likod ni Buggy, nakaupo dito sila Crocodile at si Mihawk. Biglang ang nagsalita si Crocodile at pinapaupo na si Buggy. Sumunod naman agad si Buggy dito dahil wala naman siyang laban sa dalawang dating Shichibukai. Nakat na naman ang scene at napunta na tayo dito kay Katarina Debon, Ban Ogur at kay Caribou. Sinabi nga dito ni Debon na ano daw gagawin nila kay Caribou. Pwede naman daw nilang patayin na ito agad. Nang marinig yun ni Caribou ay nagmakaawa nga agad to. At sinabi nga kay Teach na sigurado daw siya na magugustuhan ni Teach yung mga impormasyon na sasabihin niya. Isali lang daw siya sa Blackbeard Pirate. Nagsalita naman si Teach na o sige daw, dalin daw sa kanya si Caribou. Kung hindi daw niya magugustuhan yung impormasyon nito ay siya na daw ang tatapos kay Caribou. Nako po, delikado pa si Caribou ngayon. Okay, ito na ulit tayo. Balik tayo sa likod ng isla. Inatake nga dito ni Warcury si Emmet at parang hindi na nga makatayo to. Nag-alala nga sila Dory at Brogy dahil nga sa sobrang lakas ng atake ng Gorosei kay Emmet. Yung streaming Denden Mushi na nasa loob ni Emmet ay mukhang hindi na gumagana at putol na yung mensahe ni Vegapunk. Itong Sunny naman na sakay ang mga bida natin ay malapit na lumapag sa dagat pero hinahabol na nga sila dito ni Saint Nusjuro. Sumisigaw na nga yung mga bida natin dahil andyan na daw yung demonyong kabayo. Pigilan daw ni Zoro yon. Si Zoro nga ay naghahanda na kung aatake yung Gorosei. Nagsasalita nga si Emmet dito. Nagsusorry nga siya kay Joy Boy pati nga kay Luffy dahil alam nga daw niya na matagal nang patay si Joy Boy. Nagtaka naman si Luffy at sinabi na nagkamali daw ba si Emmet na pinagkamalang tao. Sinabi naman ni Emmet na kamukha daw kasi nito yung Joy Boy na kilala niya. At parang bumalik daw lahat. Yung mga alaala niya dati ay bumalik sa pagkakataon na yon. Sana nga daw ay mapatawad siya ni Joy Boy dahil pumalpak siya na gawing hari si Joy Boy. Sa tagpong to makikita natin ang Sunny na lalapag na sa dagat. Ang mga Gorosei na papasugod doon sa Elbap ship. Si Saturn na nagpapagaling at ang mga Marines na nasa gilid ng isla. Ang ganda ng page na to dahil ang daming nagaganap habang nag-uusap sila Luffy at Emmet. Biglang napatanong si Luffy na hari daw. Tinanong ni Emmet ang pangalan ni Luffy at sinabi nito na siya si Monkey D. Luffy ang magiging hari ng mga pirata. Narinig ni Emmet yung D sa pangalan ni Luffy. Pagkatapos nun ay may hinugot siya na parang lubid sa katawan niya at pinutol yun. At pagkaputol nun ay ito na. Biglang may lumabas na Conqueror's Haki sa katawan ni Emmet. Pati nga si Luffy ay namangha sa sobrang lakas nung haki na nanggaling kay Emmet. Habang nangyayari yon ay nagsalita ulit si Emmet at nangiti ito na Luffy daw pala. Salamat daw kay Luffy dahil narinig niya ulit yung pambihirang tunog na yon sa huling pagkakataon. Wag daw itong mamamatay at hindi niya daw hahayaan na mamatay si Luffy. Dahil sa sobrang lakas ng Conqueror's Haki na pinapakawalan ni Emmet ay sa sandali na to nagbagsakan na lahat ng mga Marines. Pati ang mga Vice Admirals ay pinagpapawisan at mukhang nanghihina na din sa nadama nilang malakas na haki. Biglang nagsalita si Bluegrass na saan daw galing yung sobrang lakas na haki na yon? Sino daw yung gumagawa?
Halimbawa, hindi lang mga Marines ang naapektuhan ng Conqueror's Haki, pati na itong mga Gorosei. Makikita natin na parang natunaw yung mga to dahil dun sa lakas ng Conqueror's Haki. Saka talagang salong-salo nila yan dahil andun sila sa gitna ni Emmet. Yung 4 na natitirang Gorosei ay nanghina at bumalik na sa dati nilang anyo na mga matatanda at ilang saglit lang may nangyaring kakaiba. Bigla silang napunta at bumalik sa Marijoa, dun sa room na laging pinagmimitingan nila, at dun sa room na yon inaantay sila nitong si Saint Mars na mukhang nadama din yung sobrang lakas na haki na yon, kaya bumalik din siya doon. Hinang-hina nga yung mga bumalik na Gorosei, pero 3 lang sila, si Nus Juro, Warcury at si Jupiter. Syempre naapektuhan yung mga Gorosei, malamang si Imo din, kaya ito si Imo napaluhod nga dahil doon sa haki na naramdaman niya at napasigaw nga ito na buwisit daw si Joy Boy. Balik ulit tayo, itong Sunny nga ay nakalapag na sa dagat at nakita na nila si Luffy, nakita din sila ni Luffy at napatanong kung saan napunta yung mga halimaw na Gorosei. Sabi naman ni Luffy na hindi daw niya alam, bigla na lang daw nawala yung mga yon. Si Dory at Brogy naman ay nagulat din dahil bakit daw may ganong kalakas na haki yung giant robot. Tuwang-tuwa naman sila Chopper at Usopp dahil nakalapag na sila ng ligtas. Niyakap nga nila si Jinbei. Si Sanji naman tinanong kung ayos lang daw si Nami. Sabi naman ito na ayos lang daw siya, pero sila Edison at Atlas ay naalala niya. Si Saturn naman dito ay bumalik sa dating anyo nito at tinitingnan nga itong si Emmet. At itong si Emmet ay may naalala nga tungkol kay Joy Boy. May flashback nga. Sabi nga ni Joy Boy kay Emmet ay yung oras nga daw ay paparating na. Nagtaka naman si Emmet na yung oras daw. Sabi pa ni Joy Boy na iipunin daw niya yung pinakamalakas na haki niya at isisild nga daw niya yon kay Emmet. Mas mabubuhay nga daw kasi si Emmet ng matagal kesa sa kanya at hindi nga daw sa lahat ng oras ay matutulungan niya itong si Emmet. Bigla naman nalungkot itong si Emmet sa mga sinasabi ni Joy Boy. Ang angas lang ni Joy Boy dito, parang si Luffy din yung pormahan, naka-robe na itim at suot yung straw hat. Sabi pa ni Joy Boy na kung sakali daw na biglang mapunta si Emmet sa delikadong sitwasyon o kung may gusto daw itong iligtas ay kapag nangyari daw yon ay hugutin lang daw niya yung tali. Sabi naman ni Emmet na kung mangyayari daw yon ay posible daw na matulungan siya ni Joy Boy. Sabi naman ni Joy Boy na tama daw si Emmet. Kapag nangyari daw yon ay maililigtas daw siya nitong si Joy Boy kahit na nasa nakaraan pa siya. Katulad na lang daw ng laging nangyayari. Nang marinig ni Emmet yon ay natuwa ito. Masaya nga daw siya kung ganon. Salamat daw kay Joy Boy. Hindi daw mahalaga kung wala na si Joy Boy. Parang kasama na din daw niya lagi ito kung ganon. Sabi pa ni Joy Boy na hindi daw sobrang tagal na mangyayari yon. Biro pa nito kay Emmet. Sabi naman ni Emmet na matagal daw. Matagal na matagal nga daw. Sana nga daw ay hindi siya maging malungkot. At balik na tayo. Naalala ni Emmet yung pag-uusap nila ni Joy Boy at sa huling pagkakataon tumawa ito at unti-unting nawala ang liwanag sa mata nitong Iron Giant. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter na naman ang nakita natin. Sa wakas makakaalis na ang mga bida natin. Ang daming nangyari pero ang bumida talaga dito ay yung Conqueror's Haki na pinakawalan ni Emmet na galing nga kay Joy Boy. Ganun pala kalakas ang haki ni Joy Boy. Katakot pati yung mga Gorosei na pauwi niya sa Marijoa. At si Imo nanghina dahil sa lakas ng haki. At ang laki ng pasalamat ni Luffy kay Emmet dahil sa huli nagawa pa din ito na mailigtas ang kasalukuyang Joy Boy. At sa wakas, next arc na tayo. Marami pa ang mangyayari. Abangan natin yan sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na.